Yan, sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ayan. At welcome po muli sa ating Friday devotion. Ayan, kamusta kayo? Ayan. Samahan niyo po ako para pagbulay-bulayan po ang ating tema na navigating uncertainty with God plans. Ang ating pong keywords ay Jeremiah 29, chapter 10, verse 10 to 14. Ayan. Tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Sa gabing ito, kami po ay binigyan niyong pagkakataon, Panginoon, ng makarinig ng inyong salita, Panginoon. Ikaw, O Lord, ang mag-guide sa amin, Panginoon, para mapagbulay-bulayan po namin ang inyong salita. At nawa, O Lord, tago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Kayo po ang mahayag sa mga oras na ito, Panginoon. At patuloy kayong mangusap sa aming puso at isipan, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Pangunahan niyo po kami sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po. Kamusta po kayo? Ngayon po ay second Friday. Diba po? Yan, natatalakayin natin ang ating tema na navigating uncertainty with God's plan. Ayan, kayo rin po ba inaaral nyo rin po ba yung tema natin? Diba yung keywords natin? May personal po tayong devotion, no? About sa ating pong tema. Kumbaga, na-meditate natin ito. Hindi lang na-memory verse, diba? Na-meditate natin at nakakapag-search din tayo kung ano ba yung navigating uncertainty with God's plan. Diba? At saka kung ano yung napapaloob dito, diba? Nakakapag-search tayo. Kasi, minsan personally, may gustong sabihin sa atin si Lord, no? Kaya sana nakakapag-search tayo kasi lahat po ng mga nagiging tema po natin ay talagang pang sarili po talaga natin yan, di ba? At may apply po natin sa ating buhay at sa sarili din po natin. Di ba? Ang ating pong tema ay navigating uncertainty with God's plan. Ayan, basahin natin ang Jeremiah 29, verse 10 to 14. Ayan. Subalit ito ang sinabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo na kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap nyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso nyo ako hahanapin. Verse 14, oo, ako'y matatagpuan nyo. Sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayong mula sa lahat ng bansa at pook na pinagdalhan ko sa inyo. At ibabalik sa dakong pinagmulan nyo bago kayo nabihan. Amen. Ayan. Ano nga ba yung navigating uncertainty with God's plan? Ayan. Ano nga ba yon? Sabi dito, means surrendering the need for control, trusting in His sovereignty, and finding peace through Scripture rather than circumstances. Diba? Kaya kapatid, andyan ka pa ba? Ayan, handa ka bang isuko kay Lord? Handa ka ba isuko sa Kanya yung mga plano mo? Diba? At hayaan na siya ang mag-control nito. Diba? At andyan ka pa ba para magpatuloy na magtiwala sa Diyos? Amen? Kasi may mga iba pong Kristiyano
na hindi sila makapaghintay sa plano ng Lord. Ano ba yung ginagawa nila? Diba pinapangunahan nila yung plano sa kanila ng Diyos? Diba? Kaya meron po ako ditong 3-step for navigation. Unang step, acknowledge Him in all ways. In all ways. Ayan. Sabi, involve God in every area, relationship, career, and small daily decision. Amen, di ba? Sabi nga, palagi po nating isa-center po si Lord sa buhay natin. Di ba? Sa relasyon natin, kung may asawa man tayo, sa pamilya. Yes po. Kailangan po talaga ang Lord maging sentro po sa pamilya po, 'di ba? Sa trabaho natin, sa business natin, at sa araw-araw din po ng mga ginagawa po natin at sa mga maliliit na desisyon, 'di ba po? Maliliit hanggang sa papalaking desisyon. Kailangan i-acknowledge natin sa lahat ng gagawin po natin ang Lord. At second step, study the map. Ay yung map, kung ang mundong ito may map na tinatawag, ang sa atin na spiritual life ay ang map natin ay yung Bible. Diba? The Bible. Use scripture to guide your step as it provides wisdom and reveals God's will. Amen. Diba? Kaya minsan napapatingin tayo sa kaliwat kanan, napupunta tayo sa kaliwat kanan natin. Kasi, bakit tayo napupunta doon? Bakit tayo napapatingin doon? Kasi, dito, minsan hindi natin naaaral yung nakasulat doon sa banal na kasulatan. Diba? Hindi natin naaaral yung kanyang salita. Kaya, yung sinasabi dito na study the Bible. Ayan. Pangatlong step, pray without ceasing. Ayan. Prayer is the mechanism for consulting your navigator and receiving direction. Especially when you feel lost or uncertain. Diba? Sa tunay na prayer is the key po talaga. Diba? Lalo na kapag uncertainty with God's plan. Diba? Meron po ako dito mga 4 points. Yan. 4 points para ma-check natin sa sarili natin kung napapaloob ba sa atin ito. Diba? Itong 4 points na to. Kasi kailangan po natin ito lalo't hindi natin batid, 'di ba? Lahat naman tayo hindi natin alam kung anong nangyayari bukas, mamaya, 'di ba? At saka sa future natin, 'di ba? Para matuto din tayo maghintay sa mas magandang plano sa atin ng Diyos. Nawa, itong 4 points na to ay napapaloob sa atin. 'Di ba po? Ayan, handa na po ba kayo? Ayan, number 1. Andiyan ka pa ba, kapatid? Ayan, are you willing to undergo God's discipline? Ayan, are you willing ba, kapatid? Ayan, number 1, willing to undergo God's discipline. Sabi sa mga Hebreo chapter 12 verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Amen. Ayan. Sabi, bago tayo mag-claim ng plano ng Diyos, 'di ba? Check natin sa sarili natin, tanungin natin sa sarili natin, are you willing to undergo God's discipline? 'Di ba? Hindi kasi pwedeng na lagi tayong kinakausap ng leader natin, ng mentor natin, ng mga pastora natin, 'di ba? Para lang madisiplina tayo. 'Di ba? Kung sa mga leaders, sa mga pastor natin, sa mga mentor natin, hindi na tayo kayang disiplina. Hindi tayo madisiplina nila. Paano pa kaya kapag si Lord na yung magdisiplina sa'yo? 'Di ba? Are you willing to undergo sa Kanya? 'Di ba? Kaya always check natin kung willing ba talaga tayo mag-undergo for God's discipline. 'Di ba? Yun po yung number 1 natin.
At number 2, willing to endure prolonged suffering. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Amen? Diba? Ang journey po natin dito sa navigating uncertainty with God's plan ay hindi pwedeng wala tayong madadaan ng lubak. Hindi tayo pwedeng walang madadaan ng bato-bato, yung gano'n, mga baha. Diba? Kumbaga, lahat ng mga pagsubok na pagdadaanan natin, diba? Kung ang kalsada nga po, merong ganong way. Pero sa buhay pa kaya natin bilang isang Kristiyano, diba? Dadaan at magkakaroon po talaga tayo, diba? Ng mga paghihirap at mga problema sa buhay natin. Kaya kapatid, bago natin i-claim yung magandang plano ng Diyos sa atin, tanungin na muna natin yung mga sarili natin, di ba? Are you willing to endure prolonged suffering? Kaya ba natin yon? Di ba? Kailangan din po natin mapagtagumpayan ito, di ba? At number 3 po, willing to trust God's plan. Ayan, sa ating keywords po ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Amen. Ayan. Are you willing to trust God's plan? Diba, lahat naman po tayo may plano sa buhay. Sabi nga ng aming pastora, diba? Lahat naman siguro tayo dito may plano sa buhay. Wala naman siguro dito na ginising ni Lord pero walang plano sa buhay. Diba? Ginising ni Lord pero hindi siya yung kikilos, hindi siya yung hihiga, hindi siya babangon, diba? Lahat tayo dito ay bumabangon at lahat tayo dito ay may plano po sa ating buhay. 'Di ba? May maliit na plano at meron namang napakalaking plano sa ating buhay. Pero kapatid, andiyan ka pa ba? Are you willing to trust God's plan? 'Di ba? Bago natin i-claim ang maliit o malaking plano para sa atin ng Diyos, ay mas maganda ayan, paulit-ulit natin naririnig to, 'di ba? Marami tayong pagdadaanan. 'Di ba? Sabi nga, willing ba tayo maging willing ba tayo mag-undergo sa prolonged suffering, 'di ba? Kaya marami tayong mapagdadaanan para makamit ito. Kaya willing ka bang maghintay? Ayan. Ako lang ba yung yung nagtatanong kay Lord na, Lord, sana kasama sa plano nyo na makabukod kami ng bahay, kasama sa plano nyo na makapagtapos ako ng pag-aaral, kasama sa plano nyo ba, Lord, yung magka-business ako, kasama ba, Lord, sa plano nyo na magiging pulis ako, magiging teacher ako. Minsan po ba na nyo po yun, na nasasabi nyo kay Lord, di ba? Yung ganon. Di ba may mga ganon tayong nasasabi kay Lord. Pero, ang sabi niya dito, di ba? Willing to trust God's plan. Number 4, willing to seek and call on God. Ayan, sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ayan, paano ba natin may apply sa buhay natin tong keywords natin na Jeremiah 29 verse 10 to 14, di ba? Kung hindi ka nananalangin, hindi ka tumatawag sa kanya, may plano pero walang prayer. Diba? Kaya kapatid, diyan ka pa ba?
Ayan, bago natin i-claim yung mas magandang plano sa atin ng Diyos, 'di ba? Are you qualified? 'Di ba? Kaya check natin ang ating mga sarili. Tanong muna natin sa ating mga sarili, are you willing to seek and call on God? Maraming gustong magpagamit at pumasok sa ministry, pero walang commitment. Maraming gustong magpagamit pero ayaw mag-pray and fasting. 'Di ba? Ayaw mag-devotion, ayaw magbasa ng Bible. 'Di ba? Sabi nga, maraming tinawag ngunit kakaunti ang pinili. Kaya are you willing to seek and call on God? Ayan. Ang sabi dito sa kanta na 'to, 'di ba? Even when we don't see it, He's working. Even when we don't feel it, He's working. He never stop. He never stop working. Diba? Amen. Napakaganda po ng plano sa atin napakaganda po ng pangako sa atin ng Lord. Diba? Yes, hindi natin nakikita, hindi natin nadarama sa ngayon kung ano man yung nasa future natin. Pero ang sabi niya, He's working, kapatid. He never stop. He never stop working. Kaya palagi nating itanong sa ating mga sarili na are you willing to undergo God's discipline? Are you willing to endure prolonged suffering? Are you willing to trust God's plan? And are you willing to seek and call on God? Diba? He never stop working, kapatid. Kaya, are you willing to wait? Diba? Para sa mas maganda pa plano ng Diyos sa buhay natin. Diba? At lastly po, ang ating conclusion po, yan. Trusting God as the navigator of life. Paired with a willing heart to follow His direction. He makes path straight, not necessarily easy or without obstacle, but purposeful and aligned with His divine prosperous plan. Amen? Hindi madali po ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi natin alam ang mangyayari mamaya, bukas, o sa ating future. Pero, masaya, di ba? Ang buhay, di ba? Pero masaya po kapag alam mo ang may Lord ka na i-guide ka. Basta willing ka, willing ang puso mo, willing kang sumunod sa Kanya, at willing kang maghintay. Kapatid, kasama ka kung willing ka sa mas magandang plano sa'yo ng Diyos. Amen? Diba? Kaya nawa, sa gabing ito, na pagbulay-bulayan po natin na mapaloob sa atin tong mga characteristics na to, diba? Naway willing po talaga ang puso natin na sumunod at maranasan yung mga paghihirap dahil lahat po tayo ay may mga plano sa buhay at hindi natin batid ang mangyayari sa hinaharap at wala tayong katiyakan. Ang masisigurado lang po natin na ang Diyos ay lagi nating kasama, na hindi tayo pababayaan, i-guide niya tayo. Diba? Madilim man pero andyan siya para magbibigay liwanag sa atin. Amen? Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa po may tumatak sa inyong puso po. Ayan. Tayo po yung lahat manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Lord, salamat po sa mga oras na to, Panginoon, na narinig po namin ang mensahe niyo, Panginoon. At Lord, turuan niyo po kami na matuto, willing, Panginoon, na mag-undergo sa inyo, Panginoon,
sa lahat ng dadanasin namin yung paghihirap, Panginoon, patuloy kaming magtitiwala sa inyo. At patuloy ka namin nga hanapin, patuloy kaming tatawag, Panginoon, ng may buong puso, Panginoon. Narito kami, O Lord, patuloy nyo kaming baguhin, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil nariyan ka, ginaguide nyo kami, O Lord, na kahit ang daan ay mafagi, Panginoon, ay nariyan ka, Panginoon, na nagiging ilaw po namin, Panginoon. At Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na hindi namin batid, O Lord, ang mga mangyayari, Panginoon. Pero isa lang po, Panginoon, ang patuloy namin dinadalangin, Panginoon, na kami po ay sasamahan nyo, iingatan at patuloy na mapagpapalain, Panginoon. Maraming salamat po. At right now, Panginoon, sa mga kasama po namin na nanonood, kung ano man po yung mga pinagdaraanan po nila sa buhay, Panginoon, patuloy niyong ipadama sa kanila, Panginoon, na hindi sila nag-iisa. Kasama niyo po sila, Panginoon. Patuloy niyo silang yakapin, O Lord, katagpuin, Panginoon, tulungan, O Lord, at kayo ang maghari sa kanilang buhay, maghari sa aming mga buhay, O Lord. Patuloy ka namin dadakilain, O Lord, habang kami nabubuhay, O Lord. At patuloy willing kami, O Lord, na lahat ng maranasan namin, Panginoon, patuloy kami maghihintay, O Lord, sa napakagandang plano niyo sa buhay po namin. Maraming salamat po, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa inyong provision, protection, Panginoon, at patuloy na kapayapaan, O Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Magandang gabi po ulit sa inyo at see you po on next Friday devotion. Maraming salamat po. God bless.